Ayon sa Wikipedia, ang Saudi Arabia ang pinakamalaking hirer ng overseas Filipino workers sa buong mundo. At ito din ang pinakamaraming bilang ng mga OFW sa buong Middle East. Ang Saudi Arabia ang pangalawa sa sources ng remittances ng ating bansa. Nagsimula umano ang pagdating ng mga Filipino sa Saudi Arabia taong 1973 nang mag-migrate doon ang grupo ng Filipino engineers na sa kasalukuyan ay nagtatrabahong staff sa Arabian Embassy dito sa Pilipinas. Taong 2008 ay 300,000 na job orders ang inoffer nito para sa mga kapwa nating Filipino. According to John Leonard Monterona, ang coordinator ng Migrante International, ay taon-taon na dumarami ang bilang ng mga OFW sa Saudi Arabia ang nagiging biktima ng sexual abuse, maltreatments, unpaid salaries at labor malpractice. Ngunit sa kabila nito, ay taon-taon lumalaki pa rin ang bilang ng mga OFW na pumupunta doon para magtrabaho. Ang kwento po na ating tatalakayin ay ang malungkot na sinapit ng ating kababayan na si Carlito Nunez Lana sa Kingdom of Saudi Arabia. Isang anak na nais makatulong sa magulang at ama na nangarap para sa magandang kinabukasan ng kanyang mga anak. Bago ko po ipagpatuloy ang ating kwento, sa mga bago po sa channel ko at nais sa mga ganitong klase ng kwento ng krimen na nangyayari sa loob at labas ng ating bansa ay maaari pong pakipindot ang ating subscribe button at notification bell para ma-notify kayo pag may mga bago tayong upload na videos. Si Carlito Nunez Lana ay anak ni na Mr. Luciano at Susana Lana. Ayon sa ina ay mabait, masunurin at mapagmahal na anak si Carlito. Sila ay nagmula sa Legazpi City at lumipat sa Maynila para sa mas magandang opportunity doon. Taong 2008 ay nagpasya umano ang anak na subukan ng kapalaran sa ibang bansa. Namasukan nito sa Riyadh, Saudi Arabia bilang isang utility boy sa isang hotel doon. May nakilala umano ito doon na pamilya na nag-alok sa kanya ng trabaho bilang isang pastol o tagapag-alaga ng mga kamelyo sa desyerto. Nang matapos ang 2 taong kontrata, at dahil nga sa okay naman ang naging kalagayan sa unang trabaho, ay nagpasya sila na hindi muna umuwi ng Pilipinas. At tinanggap niya ang nasabing trabaho noong September ng taong 2010. Noong una ay naging maayos naman umano ang naging relasyon ni Carlito sa nasabing employer. Ngunit hindi umano ito nagtagal at lumabas ang tunay nitong ugali. Hindi umano sila nagkakasundo nito dahil pinipilit siya nitong magdasal sa oras ng pagdarasal ng mga Muslim. At ayon sa uncle ni Carlito na si Emmanuel Nunez sa isang interview sa 24 Oras, ay naikwento umano ni Carlito na minsan ay pinatakbo umano siya ng amo sa disyerto habang pinapaputukan siya ng baril. At may 2 pa umanong Arabo ang tuwang-tuwa at pumapalakpak pa na nanunood. Sa unang beses umano ay pinalampas niya dahil sa malayo at hindi naman umano siya nito pinatatamaan. Ganun pa man ay hindi niya na ito nagustuhan nang muli itong gawin ng amo sa pangalawang pagkakataon. Kaya naman ay nagpasya siya na umalis na sa nasabing trabaho. Nang magpaalam siya dito ay hindi ito pumayag at tila pa nga ito ay nagalit. December taong 2010, para makaalis sa hindi makataong pagtrato ng amo, ay nag-isip si Carlito ng paraan kung papaano siya makakaalis at makapunta sa embassy para makahingi ng tulong. Nagpaalam umano ito na magpapa-check up dahil sa masama ang kanyang pakiramdam. Ngunit hindi pumayag ang amo at agad umano itong nagalit at naglabas ng baril na itunutok sa kanya. At dahil sa takot para sa sariling buhay, ay nakipag-agawan nito sa baril at aksidente umano itong pumutok at natamaan sa dibdib ang nasabing Arabo. Dahil sa takot at pagkataranta, ay agad siyang sumakay sa sasakyan ng amo at pinatakbo ito.
Si Carlito umano ay walang sapat na karanasan sa pagmamaneho, kaya naman ay sa halip na abante ay paatras ang naging takbo ng sasakyan. Kaya sa di kagustuhan ay nasagasaan niya pa ang amo at tumama ang gulong ng sasakyan nito sa ulo ng biktima na naging sanhi ng agad nitong kamatayan. Isang security patrol noon ang nakapansin sa isang car type na Hilux at nagtaka umano ito dahil sa tila paliko-liko na takbo nito. Kaya naman ay kanya itong sinundan. Napansin niya umano ang nagmamaneho na isang Asian national na tila balisa at takot na takot. Nang makarating ito sa bahagi ng kalsada ay bumangga umano ito sa isang Alsage iron interval sa pagitan ng service line at sinubukan umano nito na pumasok sa main road. Agad na lumapit ang nasabing security patrol at pinalabas nito ang nasabing tao na nagmamaneho ng sasakyan. Agad umano itong tumawag sa Red Crescent para humingi ng assistant at lagyan ng unang lunas ang natamong sugat nito sa ulo. Inimbestigahan nila ang nasabing sasakyan at nakita nila sa loob nito ang semi-automatic pistol na may tatak na Yugoslavian. At nakakuha din sila ng isang dagger, driver's license na pagmamay-ari ng isang Saudi national at pera na nagkakahalaga ng 1,600 riyals. Matapos lapatan ng lunas at pakalmahin ang nasabing driver, ay agad nila itong tinanong. At ayon nga dito, ay isa siyang Pilipino OFW. Ang pangalan niya ay Carlito Lana at nagtatrabaho siya sa kanyang employer na si Nazir Al-Ghatani. Inamin niya rin dito ang nagawang krimen at tinuro ang lugar kung saan niya iniwan ang biktima, sa Azizia. Agad namang nagpunta ang mga authorities sa nasabing lugar at natagpuan nga nila ang wala ng buhay na katawan ng 65 years old na si Nazir Al-Ghatani. Kaya naman ay agad na hinuli si Carlito Lana sa kasong pagpatay sa kanyang employer. Nang malaman ng Philippine Embassy sa Riyadh ang nasabing pangyayari, ay agad silang kumonsulta sa Riyadh Authority at kinuha nila ang Al-Quzaini Law Office para magtayong tagapagtanggol ni Carlito Lana. At noon ngang January 4, 2011, matapos ang nasabing pagdinig sa General Court o Court of the First Instance, ay nahatulan si Carlito Lana ng death penalty by beheading. Gumawa ng hakbang ang ating Philippine Embassy at sinubukang kausapin ang pamilya para humingi ng affidavit of forgiveness o yung tinatawag nila na tanazul. Ayon kasi sa Sharia law, ang mga naiwang pamilya ng biktima ay may karapatang magdesisyon kung magbibigay ito ng tanazul kapalit ng blood money o itutuloy ang hatol na binaba ng korte ng unang pagdinig. Ngunit nabigo sila na makakuha ng nasabing affidavit of forgiveness. Taong 2012 ay muling nagpasa ng appeal ang legal team sa Court of Appeal. Ngunit dahil nga sa pagtanggi na ginawa ng pamilya na magbigay ng tanazul, ay sinang-ayunan pa rin ito ang nasabing hatol na binigay ng Court of the First Instance. At ang nasabing apila ay na-deny. Ayon naman kay DFA spokesman Raul Hernandez, sa kabila umano ng pagtanggi ng pamilya na magbigay ng tanazul, ay gumawa pa rin sila ng representasyon para mahimok ang mga ito na pagbigyang makaligtas sa kamatayan si Lana. Taong 2013, sa tulong pa rin ng ating gobyerno, ay nagtungo ang ina ni Carlito Lana sa Riyadh, Saudi Arabia upang personal na kausapin at humingi ng tawad sa pamilya ng biktima. Ngunit nabigo sila. Tumanggi ito na makipagkita at makipag-usap. Nanindigan ng mga ito na tanging ang kamatayan lang ni Carlito Lana ang makakapagbigay sa kanila ng kaginhawaan. Ang presidente naman na si President Benigno Aquino III ay gumawa ng liham sa hari ng Saudi Arabia na si King Abdullah at humingi ng tulong dito upang mamagitan para kumbinsihin ang pamilya ng biktima na tanggapin ang nasabing amicable settlement. Ngunit tulad na ng dati ay nagmatigas pa rin ang pamilya at tumanggi sa nasabing kasunduan. December 12, 2014,
Nang ganap na 3:00 ng hapon, ay binitay si Carlito Lana. At sa araw din na yon, ay malungkot na binalita ng DFA ang ginawang pagbitay kay Carlito Lana na talaga namang kinagulat ng lahat maging ng pamilya nito sa Pilipinas. Ayon sa Assistant Secretary ng Department of Foreign Affairs na si Charles Jose, ay nabigla din umano sila sa nasabing balita. At ayon dito, ay sinabihan lang umano sila matapos na ang ginawang execution. Sinabi rin ni Vice President Jejomar Binay sa isang interview na maging siya na presidential advisor tungkol sa migrant workers ay hindi rin umano sinabihan sa ginawang execution. Ayon dito, ay nasa batas umano ng Saudi Arabia na hindi ipaalam sa nasasakdal at maging sa embahada nito ang araw kung kailan ito bibitayin. At dahil nga sa isang converted na Muslim, si Carlito Lana, ayon sa kanilang batas at tradisyon, ay kailangang mailibing ang katawan sa loob ng 24 oras. Kaya naman, si Carlito ay hindi na naiuwi ng Pilipinas at inilibing na sa Saudi Arabia. At ayon sa Vice Presidente, na kahit umano gustuhin ng pamilya na iparepatriate ang bangkay, ay mahihirapan umano sila. Dahil isa umano sa patakaran ng bansang Saudi Arabia ang hindi pagpayag ng mga ito na maibalik ang katawan ng isang taong hinatulan ng death penalty sa kanilang bansa. Naging mainit na usapin sa mga telebisyon at radyo ang kaso ni Carlito Lana. At muli, sa pangunguna ng Samahan ng Migrante International noong December 18, ay kinalampag nila ang ating gobyerno. Nagmarcha sa Mendiola ang napakaraming miyembro ng Migrante International na nagmula sa kanilang 16 na chapters. Ito ang samahan ng mga OFW na galing ng Hong Kong, Macau, Japan, South Korea, Taiwan, Saudi Arabia, United Arab Emirates, Qatar, Italy, Austria, United Kingdom, Netherlands, United States, Canada at Australia. Maging ang mga local na chapter ay nakaisa din sa nasabing rally. Mga delegates na galing pa ng Davao, General Santos, Sucsargen, Calabarzon, Tacloban, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga, Pangasinan at National Capital Region. Sa pangunguna ni Mr. Gary Martinez na kanilang chairperson. Ayon sa kanila, ay tila hindi umano sapat ang hakbang na ginagawa ng gobyerno para iligtas ang isa na naman nating kababayan. Nakitang-kita naman umano na kaya nito napatay ang nasabing amo ay dahil sa pinagtanggulang umano nito ang kanyang sarili. Ang ina umano ni Carlito na si Susana ay lumapit sa kanila noong simula pa lang, kaya naman ay talagang nakasubaybay sila sa nasabing kaso at sa mga hakbang na ginagawa ng gobyerno para sa ating kababayan. Ayon sa kanila, ay sa pamumuno umano ng Administrasyong Aquino ay dumami ang bilang ng mga OFW ang nahatulan ng kamatayan sa ibang bansa. At pang-anim na si Carlito Lana na na-execute sa ilalim ng kanilang pamamahala. Nanawagan sila na bumaba na nga ang Pangulo sa kanyang pwesto. Itinanggi naman ng Malacanang ang paratang ng kawalan ng aksyon. Sinabi nila na kumilos umano ang Embahada ng Pilipinas sa Riyadh at kumuha ng serbisyo ng isang Saudi law office. Si Pangulong Aquino mismo umano ang sumulat ng liham kay King Abdullah bin Abdul Aziz at humiling na tumulong na kumbinsihin ang pamilya na magbigay ng tanazul. Ngunit hindi umano ito umubra. Nagbigay din umano sila ng legal aid at iba pang serbisyo kay Lana at pondo umano yon na galing sa migrant workers account. Ngunit ayon sa Department of Foreign Affairs ay may limitasyon ang halaga ng tulong na pinapayagang ibigay sa isang OFW. Ayon din sa Department of Foreign Affairs ay na-provide umano ng Philippine government ang lahat ng mga dapat gawin
para masigurado na maprotektahan ang karapatang pantao ni Carlito Lana sa buong judicial process. Ayon din sa kanila, si Carlito daw ay nabigyan ng patas na paglilitis at nag-provide din ang Philippine Embassy ng mga abogado na under ng Al-Qusayni Law Office para ipagtanggol siya sa korte. Nag-facilitate din ang ating government ng 2 beses na pagbisita ng ina ni Carlito sa Riyadh kung saan siya nakakulong. Maging ang noon ay Valenzuela City Congressman na si Win Gatchalian na member ng Nationalist People's Coalition o NPC ay naglabas din ng kanyang pahayag. Ayon sa kanya ay ginawa umano ng Philippine government at Philippine Embassy sa Saudi Arabia ang lahat para iligtas ang ating kababayan. Ngunit sadyang naging firm ang desisyon ng pamilya na hindi nagbigay ng affidavit of forgiveness. Kaya naman walang nagawa ang gobyerno ng Saudi Arabia kundi ituloy ang nasabing hatol. Maging ang Communication Secretary noon na si Herminio Coloma Jr. ay nagsabi sa isang pahayag sa Radio DZRB na tinutukan daw umano ng gobyerno ang kaso ni Carlito Lana, ngunit sadya umanong naging firm at desisyon ng pamilya ng biktima. Nangako naman ang gobyerno na tutulungan ang pamilyang naiwan ni Carlito Lana. December 17, 2014 ay nagbigay ng financial assistance si Senator Cynthia Villar at maging ang samahan ng mga OFW sa pangunguna ni Susan Ople. Nagpahayag naman ng pasasalamat ang ina ni Carlito na si Nanay Susana sa ginawa umanong tulong ng gobyerno para sa kanyang anak. Ayon sa kanya ay sinisikap niya umanong magpakatatag at iyon din umano ang huling sinabi sa kanya ng anak na si Carlito nang huli niya itong makausap. Sabi niya nga po sa akin, nanay, tanggapin na natin. Iano nyo na lang ang sarili mo, tibayan mo ang loob mo. Kasi ikaw lang ang inspirasyon ko na kaya ako lumalakas na nabubuhay pa. Sabi ng anak ko. Kasi talagang nakita ko siya nakaposas. Tapos payat siya. Siyempre, sa loob ng 4 na taon, nung kulang siya nakita. Para po sa inyong opinyon, sapat nga ba ang ginawang aksyon ng ating gobyerno para ipaglaban ang karapatan ng ating kababayan na si Carlito Lana? Sana po ay nagustuhan niyo ang isa na namang kwento na akin pong ibinahagi. Marami pong salamat sa inyong patuloy na pagtangkilik sa akin pong mga videos. Huwag niyo pong kalimutang mag-iwan ng inyong saloobin at suggestion sa atin pong comment section. Thank you so much po and see you on my next video.